konti na lang yung oras natin para maglakad at pumunta doon. Kitang-kita mo yung beach at ito yung view guys. Okay din tong ano guys, Daejeon-dae. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So sa video ito, pupunta tayo sa isa sa mga exciting adventures and exciting things to do dito sa Busan. At yun ay ang Daejeon-dae Ocean Flying Theme Park. So magzi-zipline tayo in short guys. So meron dong zipline overlooking ng beach. So napakagandang ma-experience yun habang nandito ka sa Busan. So pupunta na tayo doon ngayon guys. So tara, samahan nyo ako. Okay guys, so from here, galing ako guys sa Z Millennial Coffee Shop, and from here, bababa lang tayo dito sa bus station 101, tapos sasakay tayo ng bus at diretso na yun sa Daejeon station or bus station. So medyo matagal lang yung biyahe, 1 hour based sa Naver Maps, pero okay lang naman kasi nasa bus lang naman tayo. At first time nating sasakay ng bus. So, ito, naglalakad na ako papunta dun sa bus station. And nga pala guys, nag-reload na ako ng aking T-money. Kasi nakita ko parang 1,000 na lang yung balance. So, nagpa-reload ako ng 10,000 won. Since nagagamit naman natin siya sa lahat ng transportation. Hindi lang dito sa Busan, kundi pati sa Seoul. So, ito na yung bus station guys. So, titignan nyo lang sa taas yung bus number ng sasakyan ninyo. So, sabi dito bus 101. So ito na rin siya guys, 101, parating na rin siya. Okay guys, so nandito na ako sa loob ng bus 101 and wala masyadong laman tong bus. So 1 hour to 37 stops. So see you guys sa Daejeon. Guys, malapit na tayo, konting stops na lang. Ganda ng view. Okay guys, so kabababa ko lang ng bus, and reminder lang, kapag sasakay kayo ng bus dito sa South Korea, tap in, tap out yung system nila. So kailangan nyo mag tap out din pababa ng bus para hindi kayo ma-charge ng twice or ng mas mahal kapag nag-ride kayo ng bus. So from here, maglalakad na lang tayo papunta sa Daejeon Ocean Flying Theme Park. So per schedule din yung zipline nila guys. So hindi kayo pwedeng mag-walk-in lang. Kailangan naka-schedule. So hanggang 6 PM lang siya. And yung pinili nating slot is 5:30. So magpa 5 na. Konti na lang yung oras natin para maglakad at pumunta doon. So kaya medyo nagmamadali na ako maglakad. So zipline na. So guys, ito yung lalakaran natin. Paakyat tayo dyan. Ay, dito pala. Dito pala tayo akyat. Dito yung mas maraming mga tao. Papunta sa park. Okay guys, so nandito na tayo sa Daejeon-dae Ocean Flying Theme Park. So sa first floor natin i-claim yung ating ticket. So ito na yung mga zipline equipment. Kuha muna tayo ng locker. So guys, ito yung pricing nila. For zipline, it's 30,000 won. Kahit anong age. Tapos, may package din sila na may coffee. 31,500. Yun. Tapos, ito yung media art facility inspection. May additional na 14,000 or 14,000. Yan. Pero, ano siya guys? Mas sulit pa rin kung ibinook nyo siya via Klook. Just like me, I booked it via Klook. So, mga nakuha ko siya mga nasa 650 na lang. And with my promo code, of course, use email Klook for additional discount on top of the discounted rate sa Klook. And you can use my promo code for up to 5 times. So, tapos na ako mag-redeem ng aking ticket dito sa office. So, pinakita lang yung QR code, and ngayon mag-wait na tayo sa ating boarding. Mag-wait na tayong tawagin tayo. So, paalala lang guys, mag-CR na kayo bago kayo mag-zipline, and do not carry any loose items para hindi mawala. Itong locker nila is free. So, free yan. Pwede nyo iwan yung mga gamit ninyo. So guys, ready na ang gear natin. Guys, may mga safety guidelines din dito. Basahin nyo na lang.
and careful. Sundin lang yung instructions nila para hindi tayo masaktan. So ready na tayo. So guys, sasakay ka pala sa sasakyan, tapos ihatid ka dun sa mataas na part, pababa dito. So may sasakyan pang ano, may pa-car pa. So let's go. So guys, nandito na kami sa zipline building. Yan, so ito na yung mataas na part. Oops. Yan, sinusundan ko lang yung guide. At guys, tignan nyo ang sunset. Ang ganda ng sunset. So akyat na tayo dito. Fourth floor. So guys, here's the view here up top. Dito na kami sa zipline area. Parang ako na lang yung huling magza-zipline, guys. Okay, here. Okay, ito na guys. Ito yung yan, mula tayo dito hanggang dun sa dulong yun. Dun tayo galing guys. So mula dito pababa. Taas, tignan nyo yung view guys. Diba? Zipline by the beach. Okay guys, so tapos na ako mag-zipline. Sorry hindi ko na video kasi bawal daw dahil marami daw instances na sobrang malakas yung hangin, tapos yung mga dala nilang camera kagaya nitong DJI Osmo Pocket, tapos nasisira yung camera, yung nababali daw sa sobrang against sa hangin. Pero ang sarap ng experience, mabilis lang, siguro mga 2 minutes yung ride, tapos ang sarap kasi kitang kita mo yung beach at ito yung view guys. So ito yung ito yung view, may beach, tapos doon tayo galing sa maliit na building na yon pababa dito. So ito yung naging trail niya. Tapos dito niya kayo ibababa. Yan, napaka-safe guys. Napaka-safe. So alam niyo yan, sa mga iba kong vlogs, may mga vlog ako na nakapag-zipline din ako. Pero ito guys, napakaganda. 10 out of 10 experience. Tapos nakaupo ka, may hahawakan kang handle sa taas. So talagang safe yung ride and enjoy siya guys. And napakaganda din ng weather ngayon kasi walang ulan, pa sunset, tapos ito yung beach. So ang ganda nitong view na to guys, surreal. 10 out of 10. Dito din guys, itong daanan na yan, dyan dumaan yung sasakyan kanina na naghatid sa amin dun sa taas. Kaya ang ganda guys. So kung gusto nyong matry ito, itong Taejongdae Ocean Flying Adventure Zipline na ito, book it via Klook. And again, use my promo code EMILCLOOK para naman may additional discounts kayo sa mga ibubok nyo via Klook. So guys, pababa na tayo dito sa zipline area. Ang saya talaga. Kala ko lalamigin ako, giginawin. Hindi, enjoy siya. And ang dami mong protective equipment na isusuot sa'yo. So hindi ka talaga kakabahan. So sa mga adventurous, sa mga thrill seekers kagaya ko guys, book nyo na to. Medyo malayo lang to sa Kabiasnan pero worth it yung biyahe. Sulit na sulit guys. Share ko lang. Kasi hindi ko na share yung buong ride. Dala ko na to eh. Nakalagay na sa yung Osmo Pocket sa kamay ko. Nakasukbit na yung tali niya. Kaso sabi nga nung nag-ooperate, bawal daw. So, wala tayong choice but to follow their rules and their protocols para din sa safety. Kasi, baka nga naman masira din to camera equipment natin. Sayang naman yung mga vlogs. So, eto na. Nasa elevator na ako guys. Pababa na tayo sa first floor. Okay guys, since tapos na tayo dito sa zipline area nila, maglalakad na ako guys pabalik doon sa kanilang park para maikot naman natin yung park area nila. Kasi maganda din yung park na nadaanan ko. Natutuwa pa rin talaga ako, my heart is filled today dahil dun sa zipline. Napakagandang experience. Sayang lang talaga, kung hindi daw masyadong mahangin, they would allow it. Pero ayoko naman mabali itong camera yung kamerang gamit natin. Kaya sumunod na lang din ako. Sayang lang talaga di ko na video. Pero maganda sana yun kung na video ko guys. Sayang. Pero marami naman sigurong mga nakapag-video na nito sa TikTok, YouTube. Hanapin nyo na lang or panoorin nyo na lang. Guys, may mga tram din dito sa Taejongdae. Ayan. Lakas maka-peak tram. Pero ito walang riles. Talagang tram lang. Yan, pwede din kayong sumakay sa ganyan. So ngayon, try natin pumunta dun sa observation deck. Tignan natin yung observation deck nila. Guys, may pusa. Ang cute ng pusa, ang taba. Lalalapit.
Wow. Hello. Ang taba guys, oh. Wildcat lang to. Ang cute mo naman. Ano nung pangalan mo? Anong cute-cute mo naman, baby? Oh, nag-stretching pa. Ang cute, guys. Ayan na. Kikis-kiss na sa'yo. Cute, cute, cute. Ala, lumayo na. So, guys, kung sasakay kayo ng tram, kanina, yung nakita nyo, ito yung boarding area niya. Close na siya ngayon kasi 5:30 na. Pero yung tickets niya, doon kayo bibili, guys. Sa ticketing office. Let's just check how much it costs. Para may idea tayo. Hindi ko to nakita sa Klook, guys, eh. So, malamang wala to sa Klook. So, ang price niya per ride is one way is 2,001. And then, round trip is 4,001. So, ito yun. Sandali lang, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na sa AJTV Amazing Travels para mas may pagpatuloy natin ang paggawa ng mga ganitong klaseng video. Now, back to the video. Guys, tignan nyo yung nilalakaran ko papunta sa observatory. Ganda. Dagat yan. Welcome to Baguio City. Parang ano lang eh, no? Baguio City. Parang yung ano sa Baguio. Mga daanan sa Baguio. Tapos solo ko lang, guys. Kasi naka-tram sila. Eh, close na yung tram. Di na ako nakaabot ng ticket. So, naglakad na lang ako. Okay din naman. For someone na umaangal na masakit na yung paa, naglalakad pa rin. Para sa vlog. Ayan o. Ganda. Okay din tong ano, guys. Tejongdae area na to. For a quick day tour. Marami kang mapupuntahan. Kala ko zipline lang. Pero may park pala sila. Ito na. Paliko na tayo, guys. Pagliko nyo, mahaba pa pala. Sige, kaya yan. Let's go. So guys, nagpicture-picture lang ako dito sa empty street. Empty house. A hole inside my heart. Kasi, ganda. Pag walang tao. And, umiilaw na yung mga poste, guys. Kasi padilim na talaga. So, umiilaw na yung mga kapostehan. At, mahirap nang maglakad dito siguro pag madilim na. Kasi, cliff nga tong gilid niya. Tong gilid na to. Kaya, may pailaw na sila agad. Parang, nasa 1 kilometer pa, guys, yung ano, mahigit yung observatory. So, lalakad pa tayo ulit. Malayo-layo pa. So guys, nandito na tayo sa photo zone. Kala ko ito na yung observatory. Ito yung view, guys. Layo pa ng observatory. 1 kilometer pa. So, pinakita ko lang sa inyo to. Guys, may isa na namang cat. Taba talaga ng mga stray cats dito, guys. Oh. Ayaw lumapit. Alright, guys. Finally, after 10 years, andito na tayo sa observatory. So this is Tejongdae Observation Deck. So let's see. Ito ang makikita nyo, guys, sa observation deck. Ang ganda, guys. Ito na. Observation deck. Tapos merong parang island dun, oh. Yon. Ganda, guys. Sulit din naman. So guys, ito yung baba niya. Yan, ganda, no? Guys, dito sa baba niya may convenience store and souvenir shop. Tapos second floor, merong restaurant. Ito yung observation deck. Maliit lang pala siya. And siguro mas maganda to kapag maliwanag. Yan. Okay, guys, so tapos na tayo sa observation deck. And ngayon, babalik na ako sa same trail. Maglalakad na ako papunta sa bus station para makabalik na tayo sa Haeundae. Medyo malayo-layo yun, guys. Parang kabila to. So mga sabi sa Naver, mga 2 hours daw. Pero we'll see. Kasi
39 minutes of which is going to be walk. Since medyo mabilis naman ako maglakad, feeling ko kaya nating makat yun. So let's go! Alright guys, so update lang. After couple minutes of walking, andito na ako sa bus. And solo ride to guys. Ako lang mag-isa sa buong bus. Wala talagang lumalabas sa kanila siguro tuwing weekend. Or siguro yung ruta ng bus kasi galing ako sa pinakadulong station. Kaya solong-solo ko yung bus. Layo din yung nilakad ko guys. So if ever na pupunta kayo dito sa Taejong Observatory and dun sa zipline, mas agahan nyo, I suggest, para hindi kayo gabihin. Kasi medyo madilim na yung nilakaran ko. Yun din yung same trail nung papunta ako dun. Kaya nung pabalik sobrang madilim na. Pero may mga street lights naman. So hindi naman siya ganun nakakatakot. So ngayon, bus ride muna tayo and we'll see kung ano pang pwede natin makita on our way. Okay, lipat bus muna tayo guys. Let's go! So guys, andito na ako sa Mipo area sa Hyundai, malapit sa aking hotel. And our final stop for tonight is this cafe. Ang pangalan niya is Rendezvous or Rendezvous Cafe. Ayan, so yung malaking building na yan. Tatawid lang tayo. Ito yung 7-Eleven na malapit din sa aking hotel. So diretso na dyan yung hotel natin. And namili ako ng malapit na cafe na bukas pa para matry natin. Since nadadaanan ko naman to lagi. Etong Rendezvous Cafe. So mukhang maganda kasi yung loob. So tatry ko siya. Ang ganda ng play with words nila. Yung rendezvous tsaka deja vu pinagsama. So akyat tayo. Okay. So third floor ata. Third floor. Ayan yung mga kanilang mga tinda. So buksan natin. Ito ba? Okay dito. Ang ganda ng loob guys. Mainit yung loob guys. Ang ganda ng cafe na to. Ang ganda. So hanap tayo pwesto guys. Dito na lang. So baba ko lang tong bag ko tapos pakita ko yung menu sa inyo. So guys, ito yung mga pastry nila. Ayan, tapos ito yung menu nila guys. Pakita ko lang dito, ayan. So kung sakaling order kayo, ito yung price nila. So guys, ito yung 4th floor. Kasi maraming floor to. Ang ganda guys. So ayan yung beach. Overlooking yung beach dito guys. Yan. So sa 3rd floor ako nagstay. Guys, 5th floor. Grabe, 3 floors to guys. Ang ganda. Indoor to guys ha. Indoor. FYI lang. Ang ganda talaga. And dito meron din overlooking ng beach na upuan. So parang okay dito kasi solo mo. So tara guys. So guys, may rooftop pa pala itong Rendezvous. Ang galing, kitang-kita mo guys, doon yung hotel ko. Ang galing, ang ganda dito guys. So ayan yung beach. Rooftop. And walang tao dito kasi nga medyo malamig. Yan, so andito tayo sa top ng Rendezvous Cafe. Kitang-kita ang Hyundai Beach. So baba na tayo guys. Dito ako sa 5th magstay kasi walang tao. And ayoko sa outdoor as much as I want to kasi medyo malamig. So ito yung mga tables and chairs nila sa 5th floor. Tapos ito yung order ko guys, dumating na. So lipat lang tayo sa loob. Okay guys, so taste test na tayo. Ito na yung mga nabili ko. So bumili ako nitong green tea latte. Tapos bumili din ako nitong chocolate cake nila. Nakalimutan ko na choco chip something. Ang total na napamili ko dito is 9,800 won. Tapos may binigay silang dalawang free na ganito. So ito muna yung tikman natin tong free. Red bean siya guys. Ang sarap. Free lang to. 10 out of 10 to guys. Ang sarap ng red bean na ano nila, lalo pag mainit. Tapos tikman natin itong chocolate cake. Knife lang yung binigay sa akin. Hindi ako binigyan ng fork.
Yan, okay lang yan. Oh, medyo ano pala to guys, medyo malutong. Yan. Mm. Mm. Parang cookies yung texture niya. Kala ko cake. So more on cookies to guys. Masasabi ko dito mga 7.5 out of 10. Hindi siya ganun matamis pero hindi siya malambot. Kala ko kasi kakagatin mong ganun. So last titikman natin itong kanilang matcha, itong green tea latte. Ice yung binili ko since indoor naman. Ito guys, halo yung milky na lasa tsaka yung lasa ng matcha. So, perfect ano lang siya guys, timpla. Hindi siya masyadong matamis at hindi rin siya ganong lasang dahon. So, 9 out of 10 dito sa matcha guys. So, kain muna tayo. Okay guys, so nakababa na ako from Rendezvous Cafe. And from there, ito, I'm just couple of steps away pabalik sa aking hotel. At dahil dyan, i-end ko na ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating South Korea vlogs. At kung na-enjoy nyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Hanggang sa susunod na episode ng ating South Korea vlogs. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!